General Manager ng MMDA na si General Nicolas Torre III. Alamin natin yung ginagawa nilang paghahanda ngayon pong panahon ng tag-ulan. Magandang hapon po, General Torre. Good afternoon, ma'am. Good morning. Good afternoon sa inyo mga tagapakinig. Opo, General. Dahil nga po pumasok ng habagat season, ano po ba ginagawang hakba, mga ginagawang paghahanda ng MMDA? Actually, ma'am, kuha na ito eh. Execution na sa part namin to eh. Hindi na paghahanda, kundi execution na. At ang una namin ginagawa is audit ng aming mga preparations na ginawa in the past months. Kaya kung nakita nyo na may mga pagbaha, may mga standing water, ang ginagawa namin kaagad is pinapupuntahan ng tao, inaalam ko ano pa ang kulang sa aming mga paghahanda dahil ito na-predict naman namin kung saan mangyayari. Kaya ngayong hapon na to ay nag-report sa ang ating chairman sa ating mga boss na nagtatanong kung bakit may mga standing water pa at ang aming mga ginagawa ay kanyang inilalahad. So, sa ngayon, nagawa na namin yung declogging and drainage system ng mga waterway natin. May desilting operations na rin noon pa at hanggang ngayon. Tapos nagki-clearing din kami ng estero noon at ngayon. At ngayon ay talagang itututok namin, ipaprioritize namin yung may mga standing water na more than 15 minutes. Tapos inspect na rin kami ng mga flood-prone area, yung mga pumping stations, inayos na rin. At may coordination na rin tayo sa mga LGU, DPWH, at sa Pag-asa at sa mga private concessionaires na mayroong mga interest dyan may mga task dyan sa upland kontrabahan natin. Opo, General Torre, kahit nga po meron pong isinasagawa na dredging, paglilinis ng mga estero, pero nito mga nakalipas sa pag-ulan, nakaranas pa rin po ng pagbaha ang Metro Manila. Ano po kaya ang dahilan kung bakit na sa kabila ng ating paghahanda, paglilinis, 'di ba, dredging, may mga pagbaha pa rin po tayong nararanasan? Nakita po natin, inimbestigahan namin, yung unang-una, meron ka agad na bumaha dito sa Ortigas, EDSA, sa ilalim, sa harap ng OWA. Nakita namin, barado yung inlet ng sidewalk. So, inayos, pinuksan natin, pinalinis natin, tapos kinalkal natin yung mga naiwang mga lupa sa loob. Okay na. Tapos itong sa EDSA, malapit dito sa Guadalupe lang, may nakita tayong medyo malalim na baha dyan. Dahil yan, may ginawa din bago ang ating DPWH at tinignan namin, nag-coordinate kami sa DPWH, tinignan namin kung ito bang mga ginawa ay may diferensya sa design or talagang ang mga contractor lamang ay nag-iwan ng mga debris doon sa mga waterways na hindi namin na-inspect. So, yun, medyo nilinis na natin. May mga nakita tayo doon ng mga posibleng rason, kaya inayos na rin namin. Tapos itong nandito rin sa may Quezon Avenue ilalim ng Araneta, yung underpass yan, biglang sa kung anong pagkakataon naman, biglang hindi umandar yung pump natin. Apo. Yung anong tawag nito? Pumping station. Yung ating pumping station, yung pump ng pumping station natin, medyo nagka-aberya. Kaya tinignan namin, na-review namin at sinisiguro natin na sa sunod na ulan na panahon sa oras na yan, dyan sa lugar na yan, ay tatakbo na siya. So may mga ganon. Ino-audit namin because these are the early first rains at naghahanda tayo sa mas malalakas at lalo na kung bagyo na ang dumating. Nabanggit mo na kanina, General, yung pumping station. Sa ngayon po ba lahat ng mga yan gumagana at may plano pa po bang dagdagan ito? Opo. 71 ngayon ang ating pumping stations. May mga dating hindi gumagana, pinagana na natin. Gaya halimbawa nung nandyan sa Sunog Apog. Yung kapayan natin, may sira dati na isang pitak, inayos na natin. Yung bitas, may isang sira din. Tapos yung iba pa natin mga pumping stations. At tinitingnan din, together with the DPWH and MMDA, ina-assess namin kung alin pa ang mga areas na kailangan ng pumping stations. Opo. Ang problema kasi, General, kayo po sa MMDA walang tigil sa paglilinis, di ba, ng ating mga ilog at iba pa mga daluyan ng tubig. Kaso ang problema dito, yung mga tao, dahil tapon dito, tapon doon. Epektibo po ba or pinapatupad na po ba yung NCAP doon sa mga tao na nagtatapon pa rin po ng basura? Opo. Ang kulang na lang siguro dito is aming NCAP is yung hanggang sa limits ng libel, hanggang sa limits nung baka maakusa naman tayo ng unjust na pagpupublicize ng mga nahuhuli natin sa NCAP.
Pero marami po kami na inilalagay na namin, sinesensor lang namin diyan sa aming website yung mga nakikita natin nagtatapon ng basura sa waterways at sa mga areas na hindi dapat pagtapunan ng basura. Sige nga, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang parusa kapag ikaw ay nahuli na nagtapon po ng basura? Magkano naman ma'am, 500 na multa. Mhm. Pero pag hindi ka nagbayad, pwede ka mag-community service kung wala kang pambayad. Pero ang kasunod naman yan, scale yan at depende sa kung saan jurisdiction ka nahuhuli. So may mga areas na ang nangyayari mama, yung isa sa mga na multahan namin Mm-mm. ay taga San Jose del Monte, Bulacan siya. Pero dahil siya ay rider dito sa area ng Quezon City, dito siya nagtapon ng upos na sigarilyo habang naghihintay ng kanyang pasahero. Tumuntahan natin sa San Jose del Monte, bayad siya. Tinatawag na namin sa barangay. Tapos may isa naman tayo dyan sa Makati, may isa sa Pateros. May mga ganoon tayo na mga maalala kaagad. Tapos yung isa nga, yung latest, yung habang kami naghihintay sa presidente sa Sunog Apog Creek, may ale na naglilinis sa harap ng kanyang bahay gamit ang walis at dustpan, sabay nang matapos na, yung dustpan itinapon sa ilog. Aray ko po. Pinagmulta namin at isinumbong sa kanyang barangay kapitan at nagbayad naman at nagdagdag pa siya ng community service. Opo, punta naman tayo doon sa ating mga rescue team at mga rescue equipment. Meron na po ba? Handa na po ba ito, General Torre? Opo, kasama sa paghahanda ay ang pagpreposition ng mga rescue at traffic response assets sa iba-ibang mga identified na mga areas na alam namin ay traditionally nagkakaroon ng rescue operations kasi talagang pag talagang bahana at force majeure na talaga at hindi nakakayanin ng design ng ating mga drainage, talaga magkakaroon ng standing water at may possibility na kailangan natin mag-evacuate ng ating mga kababayan. So nakahanda na po ang ating mga rescue equipment, pati ang ating mga traffic response assets dyan. Opo, nung dati po kayo'y PNP chief, meron po kayong 3-minute response time sa mga krimen. Ngayon po sa MMDA, tingin niyo po ano po yung target na response time para po sa mga emergency na dulot naman ng mga pagbaha? Ang sa atin naman sa traffic response ay 5 minutes response. No? Pag may banggaan, makakarating ang ating mga tauhan sa loob ng 5 minutes pag tumawag sila sa ating hotline 136. At habang naghihintay sila ng 5 minuto para sa pagdating ng ating mga traffic enforcers, ang mga CCTV operators naman natin ay hinahanap na sila para makuha na ang picture at ang video para maipadala na sa kanila. At ito pala, meron tayong panawagan wala nun yung sa nabangga na nakabisikleta sa Marcos Highway. Nakita ko sa Facebook kanina, nag-message na ako sa kanila, nag-PM na ako, na-contactin nila ang Office of the General Manager kasi pina-check na natin yung CCTV at may nakuha tayo na Ford Fiesta na dumaan doon na sabi nila ay Ford Fiesta raw nakabangga doon sa bisikleta. At dito naman sa Ortigas may nabangga na motor, pick up naman ang supposedly ay suspect. So nireview namin, nakuha namin ang plate number. Makipag-ugnayan lang kayo rito sa Office of the General Manager para maibigay namin sa inyo at maibigay niyo sa pulis para ma-file ang kaso kung gusto niyo mag-file ng kaso. Opo, pero sa mga ganitong aksidente pa, General, ano po ang SOP? Yung iba kasi napapansin natin nakatiwangwang, iniiwan nila na nandoon sa gitna ng kalsada, nagkokos po ito ng traffic. Kapag po ba ang dalawang sasakyan nagkabanggaan, okay ba natanggalin ito, picturean na lamang para hindi po makasagabal sa iba pang motorista? Yun po, kasama po yan sa ating 555 na service guarantee ng ating hotline 136. 5 rings, sasagot kami, 5 minutes, darating kami, and 5 minutes ulit, i-resolve na yan. Kasi ang sasabihin lang ng aming tao pagdating dyan, itabi nyo na yan, doon na kayo mag-usap sa isang lugar na hindi kayo makaka-traffic. Sapagkat meron na kaming picture na ibibigay sa inyo galing sa MMDA CCTV cameras, meron din kaming CCTV na maibigay sa inyo na i-extract namin yung inyong video clip para magamit nyo sa pag-uusap nyo kung sino ang magbabayad or sino ang liable or anong insurance ang inyong gagamitin. So, gusto natin, hindi na magtatagal sa gitna ng kalsada habang nag-uusap kung sino ang may kasalanan dyan sa mga simpleng banggaan. 555, parang sardinas lamang po, General Torre, ano? Pero yun nga kasi problema eh. Yung iba kasi nagiging usisero pa, di ba? Nagbi-video pa, kaya lalong nagkakanda traffic. Opo, yan nga po. Kaya nga gusto natin na makarating ang ating enforcer sa loob ng 5 minuto. Para sa loob ng 5 minuto, meron na kaagad mag-assist ng traffic
paalisin na yung mga osisero dyan at masabihan na rin ang mga parties involved na tapusin nyo na ho yan sa loob ng 5 minuto pa uli kasi meron na kayong picture at meron na kayong video. Opo. Sa ibang usapin, okay lang po ba, General Manager Torre? Yes, ma'am. Yung tungkol po kay Bato kasi yung last time, 'di ba po ang parang nagkaroon ka ng statement na kung hihingin ang tulong ninyo sa paghahanap po kay Senator Bato, kayo po'y willing. Sa ngayon meron na po bang ugnayan ang pamahalaan ng Malacanang para kung sakasakali kayo po'y tumulong sa paghahanap kay Senator Bato? Wala naman po form. Mga tanong lang po ng media sa akin yan at naalala lang siguro nila ako dahil sa mga nangyayari sa noon the past. Pero sa ngayon po, wala pong utos sa atin ang Malacanang. Pero bilang isang tauhan din ng gobyerno, uulitin ko lang ho, dito kami sa mga areas of operation namin, maasahan nyo kami na siguraduhin namin na wala dyan yung ating subject na hinahanap. Baka nagtago sa ilalim ng imburnal o sa ilalim ng tulay o nandyan sa landfill. O di maasahan nyo ang MMDA na maghanap din kung dyan pumunta. Pero habang wala ho dyan, siguro naman meron tayong mga able and equally competent agencies na pwedeng mag-execute ng warrant na yan at maghanap sa ating subject. Alright. Doon naman po sa Gumuhong Gusali sa Pampanga, kasi noong mga unang beses po na kapangyayari pa lamang neto, ay pumunta po kayo mismo doon sa site at meron po kayong mga gamit, 'di ba, na ginamit doon para po makita kung meron pang signs of life. Nandun pa rin po ba yung mga kagamitan ng MMDA, General Torre? Ma'am, umalis na po kami doon after 24 hours na mag-declare na po ng search and retrieval operations na nag-demobilize na kami dahil ang una naming punta talaga doon, search and rescue. Ginamit natin ang ating mga technical search equipment, gaya ng halimbawa, una yung mga aso natin, may dala tayo, yung ating life detector, yung heart rate monitor natin, at yung mga vibroscope, yun yung ginagamit naming maliliit na mga camera na mahahaba na ipinapapasok namin sa mga maliliit na crevice para silipin kung may mga chambers na bakante na pwedeng survivable spaces. Tapos meron din kaming vibraphone na inilalagay din namin sa gitna ng guho na para mag-detect kung meron pang ingay na maririnig sa loob ng guho. Pero after 24 hours noon o 48 hours, nag-declare na po yung local government, yung Integrated Command Center na search and retrieval na. Dahil wala na hong detection ng signs of life. So, nag-demobilize na po kami. So, sa ngayon po, wala na po tayong mga tauhan doon. Pero di ba ang binalik po ni SILG Remulla sa Search and Rescue and Retrieval Operations? So, hindi na po kayo pinabalik pa doon po sa Gumuhong Gusali. Kasi ngayon, parang 20 na po ang nasawi na nakuha doon po sa Gumuhong Gusali sa Pampanga, General Torre. Opo, kasi meron nang umalis naman kami doon. Nandun naman Bureau of Fire, meron din naman silang mga equipment. Ang sa amin lang po talaga na kaya kami pumunta kahit na medyo outside of Metro Manila na, para makatulong lang sana kung may mga buhay pa na mapabilis ang pag-detect at para makapaghukay. Kaya nga nung section namin, sa area namin doon sa Quadrant 3 and 4 na kami ay nagtulungan ng Bureau of Fire sa ng Army, may na-rescue kaming aso nga lang. Buhay yung aso. Dahil yun ang nakita ng ating life monitor na may signs of life. Kaya lang, nang hinukay, aso. Kaya medyo, yun lang ang nakuha namin buhay. Opo, okay with that. General Torres, siguro panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig. Mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto. Kami ay nandyan. Magandang hapon po, ma'am. Maraming salamat po, General Torre. DCXL Pulso ng Metro! Mga kasama, nakausap po natin